Samantala, isang pampasaherong bus ang naharang at na-impound sa operasyon kontra Colorum sa Quezon City. Dahil sa ipinatupad na mas mataas na multa sa mga Colorum na sasakyan, posibleng magbayad ng 1 milyong piso ang operator ng nahuling bus. May news to go si Von Aquino. Sa unang araw ng pagpapataw ng DOTC ng mataas na multa laban sa mga lumalabag sa batas trapiko, unang nasampulan ng bus na ito. Nahuli ang bus sa sanipuwersang operasyon ng LTFRB at LTO sa northbound lane ng EDSA malapit sa North Avenue sa Quezon City. Napag-alaman ng mga tauhan ng dalawang ahensya na pasuna pala noong nakaraang taon pa ang prangkisa ng bus. Wala rin maipakitang papeles ng tsuper na magpapatunay na nabigyan ito ng franchise extension. Kaya maituturing daw itong Colorum. From all indications, tinignan natin, from the data that we have, from the hard copy to the database, medyo talaga nag-positive siya, no, na expired na yung prangkisa niya. In effect, talaga namang wala na siyang karapatan na biumahay pa sa mga lansangan natin. Sa ilalim ng Joint Administrative Order ng LTFRB at LTO na inaprubahan ng DOTC, 1 milyong piso ang multa sa mga operator ng Colorum na bus. Nainis ang mga pasahero ng nahuling bus nang sila'y pababain. Bukod kasi sa mahirap makahanap ng mga bus sa bahaging ito ng EDSA, rush hour at punuan din ang mga bus. Hassle talaga, layo pa ng buhayan ko, hanggat pa ako. Ibig na nagpapahinga na kami. Parusa pa. Pagod na sa trabaho, pagod pa rito. Habang tinitingnan ng mga papeles ng bus, tila may agam-agam pa ang LTO enforcer kung Colorum nga ang bus. So may expiration extension despite na hindi pa natututuan po ito dapat in-apply na nila yan sa inyo, di ba? Dapat. Pero nga sa kasi 2030 pa nag-expire. 2030 yung nag-expire. Meron sila 1 buong taon. Pero dahil walang maipakitang pruweba ang bus driver at konduktor, tuluyang inimpound ang bus. Sabi ng mga taga-LTFRB, may pagkakataon naman ng mga bus company na magbigay ng kanilang panig at magpakita ng pruweba na wala silang nilalabag na batas. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang driver at konduktor ng bus pero tumanggi silang magsalita. Kahapon nagsagawa ng transport caravan ng ilang transport group laban sa bagong polisiyang nagtatakda ng napakataas na multa sa mga traffic violator. Von Aquino, GMA News.